Hello mga kastokman, magandang araw sa inyo. Kamusta na po kayo lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, kahit na stroke, ito, lumalaban pa rin ito. Ito lang magagalaw ko pa sa ngayon, di ko pa ganun. Galing kami kanina ng dagat. Ano bang tawag nun dyan? Tinabunan ng buong katawan ko ng buhangin ng dagat kasi mabuti daw yun sa katawan ng may stroke. Nakakatanggal daw yun ng mga hangin-hangin o panukot. Sa Bisaya pa, panukot. Galing kami doon, nauwi kami, alas 10 na, narating kami doon sa dagat, mga 6:30. So ngayon, ang gagawin natin ay kakain naman tayo ng spiritual na pagkain. Salita ng Diyos. Basahin natin yung Bible o yung Biblia. Huli kong nabasa nun ay parang Genesis up to chapter 15. So basahin natin yung chapter 16 up to 20. So simulan natin, basahin natin, kain tayo ng napaka-importante po nito. Dali nga. Chapter 16 verse 1 up to 16 tayo. 16. So simulan natin basahin. At hindi nagkaanak ang asawa ni Abram na si Sarai, pero meron siyang adilang Ipsyo. Ang pangalan ay Hagar. Kaya sinabi ni Sarai kay Abram, hindi ako pinahintulutan ni Jehovah na magkaanak. Pakisuyo, sumiping ka sa aking adila. Baka magkaroon ako ng anak sa pamamagitan niya. At nakinig si Abram sa sinabi ni Sarai. Noong 10 taon nang nanirahan si Abram sa Canaan, binigay ni Sarai sa asawa niya si Abram ang kanyang adilang Ipsyo na si Hagar para maging asawa nito. Kaya sumiping si Abram kay Hagar at nagdalang tao siya. Nang malaman ni Hagar na nagdalang tao siya, naging hamak sa paningin niya ang amo ni babae. Dahil dito sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang may kasalanan kung bakit niya ako hinahamak. Ako ang nagbigay sa iyo ng aking adila, pero nang malaman niyang nagdalang tao siya, naging hamak ako sa paningin niya. Si Jehovah nawa ang umatol sa akin at sa iyo. Kaya sinabi ni Abram kay Sarai, alila mo siya. Gawin mo sa kanya kung ano sa tingin mo ang kabubuti. At ipinahiya ni Sarai si Hagar kaya lumaya siya. Nang maglaon, nakita siya ng angin ni Jehovah sa isang bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na nasa daan ng Zoar. Sinabi nito, Hagar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Sumagot siya, tumatakas ako mula sa amo kong si Sarai. Kaya sinabi sa kanya ng anghel ni Jehovah, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pagkatapos sinabi ni anghel ni Jehovah, talagang paramihin ko ang mga supling mo hanggang sa hindi na sila kayang bilangin. Idinagdag pa ng anghel ni Jehovah, nagdadalang tao ka at magsisilang ka ng isang lalaki. Pangalanan mo siyang Ismael dahil narinig ni Jehovah ang paghihirap mo. Magiging tulad siya ng mailap na asno. Siya ay magiging laban sa lahat at ang lahat ay magiging laban sa kanya. At nang maninirahan siya malapit sa lahat ng kapatid niya. Kaya tumatawag siya sa pangalan ni Jehovah na magipag-usap sa kanya at sinabi niya, ikaw ay Diyos ng paningin. Dahil sinabi niya, talaga bang nakita ko ang isa na nagkakita sa akin? Iyan ang dahilan kung bakit ang balon ay tinatawag na Berlahairoi. Nasa pagitan ito ng Kadis at Bered. Kaya nagsilang si Hagar na isang lalaki at pinangalanan ni Abram na Ismael, ang anak niya kay Hagar. Si Abram ay 86 na taong gulang nang isilang ni Hagar si Ismael. So yun yung buong chapter 16 verse 1 to 16. So
So, basahin natin ang karugtong ito. Genesis 17. So, Genesis 17 verse 1 up to 20 plus yata, 27. So, simulan natin basahin yung Genesis 17 verse 1 up to 27. So, ito yung sinabi dito. Noong si Abram ay 99 na taong gulang, si Jehovah ay nagpakita kay Abram at nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka ng tapat sa harap ko at ipakita mo. Wala ka ng pagkukulang at makipagtipan ako sa iyo. At bibigyan kita ng napakaraming supling." Dahil dito, sumubsob si Abram at ang Diyos ay patuloy na nagipag-usap sa kanya. May pakikipagtipan ako sa iyo. Ikaw ay tiyak na magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi na Abram. Ang pangalan mo ay magiging Abraham. Dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Bibigyan kita ng napakaraming supling at pagmumulan ka ng mga bansa at pagmumulan ka ng mga hari. At tutuparin ko ang tipan ko sa iyo at sa magiging supling mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon, bilang isang walang hanggang tipan, para maging Diyos ako sa iyo at sa magiging supling mo. At ibibigay ko sa iyo at sa magiging mga supling mo ang lupain kung saan ka naninirahan bilang dayuhan, ang buong lupain ng Kanaan, para maging pag-aari ninyo magpakailanman, at ako ang magiging Diyos niyo. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Kung tungkol sa iyo, tuparin mo ang aking tipan. Ikaw at ang magiging mga supling mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang tipan ko sa inyo na dapat mong tuparin at ng magiging mga supling mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay dapat magpatuli. Dapat kayong magpatuli at ito ay magiging tanda na inyo. Tipan ko sa inyo. Sa lahat ng henerasyon, ang bawat lalaki sa inyo ay dapat tuliin. 8 araw pagkapanganak sa kanya. Sinumang ipinanganak sa sambayahan at sinumang hindi mo supling na binili mo mula sa banyaga. Ang bawat lalaking ipinanganak sa iyong sambayahan at ang bawat lalaking binili mo ay dapat tuliin. At ang tandang ito ay sa inyong katawan ay katibayan ng aking pakikipagtipan sa inyo hanggang sa panahon walang takda. At kung ang sinumang lalaki ay hindi magpatuli, papatayin siya. Sinira niya ang aking tipan." At sinabi ng Diyos kay Abraham, "Kung tungkol sa iyong asawa na si Sarai, huwag mo na siyang tawaging Sarai dahil magiging Sara na ang pangalan niya. Pagpapalain ko siya at bibigyan din kita ng isang anak na lalaki sa pamamagitan niya. Pagpapalain ko si Sara at pagmumulan siya ng mga bansa, pagmumulan siya ng mga hari." Dahil dito, sumubsob si Abraham at nagsimulang tumawa at nagsabi sa kanyang sarili, "Magkakanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At magsisilang pa ba si Sara, isang babae na 90 taong gulang na?" Kaya sinabi ni Abraham sa tunay na Diyos, "O pagpalain mo nawa si Ismael." Pero sinabi ng Diyos, "Tiyak na magkakaroon ka ng isang anak na lalaki sa asawa mo si Sara at tatawagin mo siyang Isaac. At makikipagtipan ako sa kanya at siya at ang mga supling niya ay makikinabang dito magpakailanman. Pero kung tungkol kay Ismael, naririnig kita. Pagpapalain ko siya at gagawin ko siyang palanakin at bibigyan ko siya ng napakaraming supling. Pagmulan siya ng 12 pinuno at gagawin ko siyang isang dakilang bansa. Pero ako ay makikipagtipan kay Isaac na isisira ni Sara sa ganito ring panahon sa sunod ng taon." Nang matapos makipag-usap ang Diyos kay Abraham,
Tumaitaas ang Diyos mula roon at kinuha ni Abraham ang anak niyang si Ismael at ang lahat ng lalaking ipinanganak sa sambayan niya at ang lahat ng binuin niya, ang lahat ng lalaki sa sambayan ni Abraham. At tinuli niya sila ng mismong araw na iyon, gaya na sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang magpatuli siya. At ang anak niyang si Ismael ay 13 taong gulang nang magpatuli ito. Nang mismong araw na iyon, nagpatuli si Abraham at ang anak niyang si Ismael. At nagpatuli rin ng araw na iyon ang lahat ng lalaki sa kanyang sambayan, ang sino mang ipinanganak sa sambayan, at ang sino mang dinilim sa banyaga. So, yun po yung buong Genesis 17, verse 1 up to 27. So, sunod natin yung Genesis chapter 18. So, chapter 18 up to 33. Basahin na natin yung chapter 18. Pagkatapos nakita sa kanya si Jehovah sa gitna ng malalaking puno sa Mamre, habang nakaupo siya sa pasukan ng tulda ng kainitan ng araw. At may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa malayo. Pagkakita sa kanila, tumakbo siya mula sa pasukan ng tulda para salubungin sila at yumukod siya sa kanila. Pagkatapos sinabi niya, Jehovah kong kalugod-lugod, ako sa iyong paningin. Pakisuyong, huwag mong lampasan ang iyong lingkod. Pakiusap, hayaan ninyong makapagdala kami ng kaunting tubig para mahugasan ang paa ninyo. Matapos ay magpahinga kayo sa ilalim ng puno. Dahil punta kayo sa inyong lingkod, hayaan ninyong makapagdala ako ng isang piraso ng tinapay para maginawaan kayo. Pagkatapos ay pwede na kayong magpatuloy sa paglakbay. Sinabi nila, sige, pwede mong gawin ang sinabi. Kaya nagmadali si Abraham papunta kay Sarah sa tulda. At sinabi niya, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang klase ng harina. Masahin mo ito at kumuha ka ng mga tinapay. Pagkatapos tumakbo si Abraham sa bakahan at pumili ng mainam na batang turo na malambot ang karne. Binigay niya iyon sa tagapaglingkod at nagmadali ito para maihanda iyon. Pagkatapos, kumuha siya ng mantikilya at gatas at inahain ang mga ito, kasama ng ipinahanda niyang batang toro. At habang kumakain sila, nakatayo siya sa tabi nila sa ilalim ng puno. Sinabi nila sa kanya, nasaan ang asawa mo si Sarah? Sumagot siya, nasa loob ng tulda. Kaya sinabi ng isa sa kanila, tiyak na babalik ako sa iyo sa ganito rin panahon, sa susunod na taon. At ang asawa mo si Sarah ay magkaroon ng isang anak na lalaki. Nakikinig si Sarah sa may pasukan ng tulda na nasa likuran ng lalaki. Napakatanda na ni Abraham at Sarah. Lampas na si Sarah sa edad ng pwedeng manganak. Kaya natawa si Sarah at sinabi sa sarili niya, ngayong lipas na ako at matanda na ang aking Panginoon, talaga kayang maranasan ko pa ang ganitong kaligayahan? Sinabi ni Jehovah kay Abraham, bakit tumawa si Sarah at nagsabi, talaga kayang manganak ako kahit matanda na ako? May imposible ba kay Jehovah? Babalik ako sa iyo sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at si Sarah ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Pero sa takot, ikinaila iyon ni Sarah at sinabi, hindi ako tumawa. Kaya sinabi ng Diyos, hindi tumawa ka. Nang tumayo ang lalaki para magpaalam at tumingin sa direksyon ng Sodoma, sinamahan sila ni Abraham sa paglalakad. Sinabi ni Jehovah, hindi ko ililihim kay Abraham ang gagawin ko. Si Abraham ay tiyak na maging
isang dakila at makapangyarihan bansa. Sa pamamagitan niya pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Dahil napalapit ako sa kanya at alam kong uutusan niya ang kanyang magiging mga anak at sambayan na manatili sa daan ni Yehova sa pamamagitan ng paggawa ng kung ano ang tama at makatarungan para matupad ni Yehova ang ipinangako niya may kinalaman kay Abraham. Pagkatapos sinabi ni Yehova na napakalakas ng pagdaing laban sa Sodom at Gomorra at napakaibigat ng kasalanan nila. Bababa ako para makita kung totoo ang pagdaing na nakaabot sa akin at kung talagang napakasama ng ginawa nila. Gusto ko itong malaman at umalis doon ang mga lalaki at ang lakway ng Sodom. Pero si Yehova ay nanatiling kasama ni Abraham. Pagkatapos lumapit si Abraham sa Diyos at nagsabi, talaga bang lilipunin mo ang mga matutuwid kasama ng masasama? Ipagpalagay ng may 50 matuwid sa lungsod. Lilipulin mo pa rin ba ang lungsod at hindi ito at tatawarin alang-alang sa 50 matuwid ng nalawang? Malayong mangyari na patayin mo ang matuwid kasama ng masama. Sa gayon ay pareho ang magiging kinatnan ng matuwid ng masama. Malayong mangyari na gawin mo yan. Hindi ba gagawin ng akong sa buong lupa kung anong tama? Sinabi ni Yehova, kung may makita akong 50 matuwid sa lungsod ang Sodoma, patatawarin ko ang buong lungsod alang-alang sa kanila. Pero nagsalita ulit si Abraham, O Yehova, namahas akong ipag-usap sa iyo kahit na ako ay alabok at alabok. Ipagpalagay ng magkulang ng 5 ang 50 matuwid. Wawasakin mo ba ang buong lungsod? Dahil sa 5, inamin niya, hindi ko iyon wawasakin kung may makita akong 45 meron. Pero muling nagsalita si Abraham, pagpalagay ng may 40 o sumunod siya, hindi ko yun gawin alam sa 40. Pero nagpatuloy si Abraham, Yehova, pag-iusap, huwag ka sanang magalit. Kung hindi, hayaan mo akong patuloy na magsalita. Pagpalagay ng 30 lang ang doon, sumagot siya, hindi ko yun gawin. Kung may makita ko 30. Pero nagpatuloy pa si Abraham, O Yehova, namahas akong mag-usap sa iyo. Ipagpalagay ng 20 lang ang doon, sumagot siya, hindi ko yun awasakin, alam sa 20. Sa huling pagkakataon, sinabi ni Abraham, Yehova, huwag ka sanang magalit. Kung hindi, hayaan mo akong magsalita ng minsan. Ipagpalagay natin 10 lang ang doon, sumagot siya. Wawasakin, hindi ko wawasakin, alang-alang sa 10. Matapos may pag-usap si Yehova kay Abraham, umalis siya at bumalik naman si Abraham sa tulda niya. So, yun po yung buong Genesis chapter 18 verse 1 up to 33. So, susunod natin yung chapter 19. Genesis 19 verse 1 up to, check natin, 38. So, simulan na natin sa kinagabihan, dumating ang 2 anghel sa Sodoma at si Lot ay nakaupo sa pintuang daan ng Sodoma. Pagkakita sa kanila, tumayo si Lot para salubungin sila at sumubsob sa lupa. Sinabi niya, kiusap mga Panginoon ko, pumunta kayo sa bahay ng inyong lingkod at magpalipas ng gabi. Roon at pagasan ninyo ang mga paa. Pagkatapos, pwede kayong bumangon ng maaga at magpatuloy sa inyong paglalakbay. Sinabi nila, hindi, sa liwasan, kami magpalipas ng gabi. Pero talagang pinipilit niya sila kaya sumama na sila sa bahay niya. Naghanda siya ng maraming pagkain para sa kanila at nagluto siya ng
tinapay na walang paalsa at kumain sila bago sila humiga para matulog. Ang mga lalaki sa lungsod, ang lahat ng lalaki sa Sodoma mula bata hanggang matanda ay pumapalibot sa bahay at nanggulo. Paulit-ulit nilang tinawag si Lot at sinabi, "Nasaan ang mga lalaki na pumunta sa bahay mo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin para masipingan namin sila." Lumabas si Lot at isinara ang pinto ulabas niya. Sinabi niya, "Pakiusap, mga kapatid ko. Huwag kayong gumawa ng masama. Mayroon akong 2 anak na babae na hindi pa nasipingan ng lalaki. Pakiusap, hayaan ninyong ilabas ko sila sa inyo para magawa ninyo sa kanila kung ano ang gusto niyo. Pero huwag ninyong gawan ng anuman ang lalaki ito, dahil nasa bahay ko sila at pananagutan ko sila." Kaya sinabi nila, "Tumabi ka." Sinabi pa nila, "Dayuhan lang ang taong ito na tumira sa lugar natin. Pero ang lakas ng loob niyang hatulan tayo. Ngayon ay mas masama ang gagawin namin sa iyo kaysa kanila." Tinumbog nila si Lot at gusto nilang sirain ang pinto. Kaya hinila ng mga lalaki si Lot at ipinasok sa bahay kasama nila at isinira nila ang pinto. Pero tinulag nila ang mga lalaki na nasa may pinto ng bahay, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Kaya hirap na hirap ang mga ito sa paghahanap ng pinto. Pagkatapos, sinabi ng mga lalaki kay Lot, "May iba ka pang bang kamag-anak dito? Ilabas mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang na lalaki at mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng kamag-anak mo sa lungsod. Wawasakin namin ang lugar na ito dahil narinig ninyo ang napakalakas na pagdaing laban sa mga tao sa lungsod na ito. Isinugo kami ni Jehova para wasakin ito." Kaya lumabas si Lot at nagipag-usap sa mga manugang niya na magpapangasawa ng mga anak niya. At paulit-ulit niyang sinabi, "Dali, umalis kayo sa lugar na ito dahil wawasakin ni Jehova ang lungsod." Pero akala ng mga manugang niya, nagbibiro lang siya. Nang madaling araw na, inapura na ng mga anghel si Lot at sinabi, "Dali, isama mo ang iyong asawa at 2 anak na kasama mo rito para hindi ka malipoy dahil sa kasalanan ng lungsod." Nang hindi pa rin siya nagmamadali, nahabag sa kanya si Jehova. Kaya hinawakan ng mga lalaki ang mga kamay niya at ang kamay ng kanyang asawa at 2 anak at inilabas sila sa lungsod. At nang madala na nila sila sa may hangganan, sinabi ng isa sa kanila, "Tumakas ka para hindi ka mamatay. Huwag kang lilingon at huwag kang hihinto kahit saan sa distrito. Tumakas ka papunta sa mabundok na rehiyon para hindi ka malipoy." Pero sinabi ni Lot sa kanila, "Pakiusap, huwag doon, Jehova. Ang iyong lingkod ay naging kalugod-lugod sa paningin mo at naging napakabait mo sa akin. Dahil iniligtas mo ako, pero hindi ako makatatakas papunta sa mga bundok na rehiyon. Dahil natatakot akong mapahamak doon at mamatay. May malapit na bayan dito at pwede akong tumakas papunta doon. Maliit na bayan lang yun. Pakiusap, pwede bang doon ako magtago? Maliit na bayan lang yun at maliligtas ako." Kaya sinabi niya, "O sige, magpapakita ako ulit sa iyo ng konsiderasyon. Hindi ko wawasakin ang bayan na sinabi mo. Dali, tumakas ka papunta roon, dahil wala akong magagawa hanggang sa makakarating ka roon." Kaya naman, tinawag niyang Zoar ang bayan niya. Sumikat na ang araw nang dumating si Lot sa Zoar, at nagpaulan si Jehova ng asupre at apoy sa Sodoma at Gomora. Mula ito kay Jehova, mula sa langit. Kaya winasak niya ang lungsod na ito, buong distrito.
kasama ang mga lahat ng nagtitira sa mga lungsod at ang mga halaman sa lupa. Pero lumingon ang asawa ni Lot na nasa likuran niya, at ito ay nagiging haliging asin. At gumising ng maaga si Abraham at pumunta sa lugar kung saan siya tumayo at nakipag-usap kay Jehovah. Nang tumingin siya sa direksyon ng Sodom at Gomora sa buong lupain ng distrito, nakakita siya ng makapal na usok na nagmula sa lupain gaya ng makapal na usok mula sa isang pugon. Nang wasakin ng Diyos ang malungsod sa distrito, inalaala ng Diyos si Abraham. Kaya nilabas niya si Lot mula sa mga lungsod na winasak niya, kung saan tumira si Lot. Nang maglaon, umalis si Lot sa Suar kasama ng dalawang anak niya, tumira sa mga bundok na rehiyon dahil natakot siyang tumira sa Suar. Kaya tumira siya sa isang kuweba kasama ng dalawang anak niya. At sinabi ng panganay sa nakakabata, matanda na ang ating ama at walang lalaki sa lupain na magbigay sa atin ng anak gaya ng kaugalian ng mga tao. Painumin natin ang alak ang ating ama at sumiping tayo sa kanya para hindi maputol ang angkan ng ating ama. Kaya nang gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. Pero hindi namalayan ng ama niya ng bumiga at bumangon siya. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakakabata, sumiping ako kagabi sa ating ama. Painumin natin siya ulit ng alak ngayong gabi. Pagkatapos pumasok ka at sumiping sa kanya para hindi maputol ang angkan ng ating ama. Kaya nang gabing ring iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos pumasok ang nakabata at sumiping sa kanya, pero hindi niya namalayan ng bumiga at bumangon ng anak niya. Kaya ang mga anak ni Lot ay parehong nagdadalang tao sa pamamagitan ng kanilang anak. Nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan itong Moab. Siya ang ama ng mga Moabita sa ngayon. Nanganak din ang nakababata ng isang lalaki at pinangalan itong Ben-Ami. Siya ang ama ng mga Ammonita sa ngayon. So, yun yung buong chapter 19 verse 1 up to 38. So, isusunod natin yung Genesis 20 verse 1 up to 18. So, ito yung last verse na babasahin natin ngayon. At inilipat ni Abraham ang kanyang kampo mula roon papunta sa lupain ng Nigib at naninirahan sa pagitan ng Kadis at Sur habang nakatira siya sa Gerar. Sinabi ulit ni Abraham tungkol sa asawa niyang si Sarah, kapatid ko siya. Kaya si Abimelech na hari ng Gerar ay nagsugo para kunin si Sarah. Pagkatapos isang gabi ay sinabi ng Diyos kay Abimelech sa panaginip, mamamatay ka dahil sa babaeng ginawa mo, dahil may asawa na siya, pag-ari ng ibang lalaki. Pero hindi pa nakalapit si Abimelech kay Sarah, kaya sinabi niya, Jehovah, papatayin mo ba ang isang bansang wala naman talagang kasalanan? Hindi ba sinabi sa akin ni Abraham, kapatid ko siya? At hindi ba sinabi rin na Sarah na kapatid ko siya? Malinis ang konsensya ko. Hindi ko alam na mali ang ginawa ko. At sinabi sa kanya, ang tunay ng Diyos sa panaginip, alam ko na malinis ang konsensya mo nang gawin mo ito. Kaya pinigilan kita na magkasala sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kita pinahintulutang galawin siya. Kaya ibalik mo ngayon ang asawa ng lalaki dahil siyang propeta at magsusuma mo siya alang-alang sa iyo para patuloy kang mabuhay.
Pero kung hindi mo siya ibabalik, tiyak na mamamatay ka. Ikaw at ang lahat ng sa iyo. At bumangon ng maaga si Abimelech at tinawag ang lahat ng lingkod niya at sinabi sa kanila ang lahat ng ito. Kaya takot na takot sila. Matapos tinawag ni Abimelech si Abraham at sinabi, ano itong ginawa mo sa amin? Ano ang kasalanan ko sa iyo? Kaya nagdala ka ng malaking kapamakan sa akin at sa karaan ko. Hindi tama ang ginawa mo sa akin. Sinabi pa ni Abimelech kay Abraham, ano ba ang nasa isip mo at ginawa mo ito? Sumagot si Abraham, naisip ko siguradong walang takot sa Diyos sa lugar na ito. Papatayin nila ako dahil sa asawa ko. Isa pa, talagang kapatid ko siya, anak siya ng ama ko pero hindi siya anak ng aking ina. At naging asawa ko siya. Kaya nang sabihin ng Diyos na iwan ko ang bahay ng aking ama at magpalipat-lipat ng lugar, sinabi ko sa asawa ko, sa ganitong paraan ka sana magpakita ng tapat na pag-ibig sa akin. Saan man tayo pumunta, sabihin mo tungkol sa akin. Kapatid ko siya. Pagkatapos kumuha si Abimelech ng mga tupa, baka at mga alilang laki at babae at ibinigay ang mga iyon kay Abraham at ibinalik niya ang asawa nitong si Sarah. Sinabi pa ni Abimelech, narito ang lupain ko. Tumira ka kahit saan mo gusto. At sinabi niya kay Sarah, bibigay ako ng 1,000 pirasong pilak sa kapatid mo. Patunay ito sa lahat ng kasama mo at sa harap ng lahat ng hindi ka nalumisan at naalis sa iyo ang kahihiyan. At nagsimulang magsumamo si Abraham sa kanyang Diyos. At pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa at ang aliping babae. At nagsimula silang magkaanak dahil ginawang baong hihuba ang lahat ng babae sa sambayahan ni Abimelech dahil kay Sarah, asawa ni Abraham. So, yun po yung buong chapter 20 ng Genesis, verse 1 up to 18. So, nabasa na natin sa susunod. Ang babasahin ko ay paano naman Genesis chapter 21 up to 25. So, yun po yung buong 5 chapter na nabasa natin. So, ang daming mga karakter doon sa Bible na ngayon lang natin na-encounter o marinig. So, napaka-importante kung sino sila at yung mga pangalan ng lugar, lalo na yung Sodoma Gomorra na pinaulanan ng apoy, nilipol ng lugar kasi napakasama ng yun. Napakasama ng lugar na yun. So, yun, maraming kwento doon sa part na yun na nabasa ko. So, kailangan natin malaman yun. So, yung kasunod na 5 chapter, sa susunod naman na pagbablog ko. So, yun lang mga kastukman, sana ay paunti-unti natin malalaman kung sino yung mga karakter, kung ano yung galap sa Biblia. Yun, importante yun. So, unti-untiin natin 5 chapters kada basa ko. So, hanggang matapos mabasa natin yung buong Bible, yung buong Biblia. So, hanggang dito lang mga kastrukman. Sa susunod naman ulit na vlog ko, kita-kita po tayo. Mag-ingat po kayo at lagi pong magdasal. Humingi, tapos pag binigyan, magpasalamat. At marunong din tayong humingi tayo ng tawad kasi kasalanan tayo. Araw-araw nakakasala tayo sa pamamagitan ng ating pag-iisip, sa pagsalita natin, sa mga galaw natin na hindi sang-ayon dun sa mga mabuting gawain, sa sa pagsalita natin. Kung minsan-minsan mapapamura tayo o ano ba yung magtiwan ng salita na masasamang salita. So, humingi tayo ng tawad sa Diyos.
Araw-araw tayo humingi ng tawad kasi araw-araw na tayo nagkakasala eh. So, ganun lang mga ka-Strokeman. So, sa ulitin, kita-kita tayo. Sunod na vlog ko. Kita-kita tayo ulit. Maraming salamat mga ka-Strokeman.